Isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga batang nasa unang baitang. Kayo bang ay handa na para sa panibagong aralin natin? Magaling! Ako muli ang inyong guro, si Teacher Shar, para sa naturang edukasyon sa pagpapatao. Nasa unang markahan pa rin tayo. Ikalawang linggo na may paksang pagsasakilos ng sariling kakayahan. Sa nakaraang aralin ay nalaman mo na bawat bata ay masariling gusto, interes, potensyal, kahinaan at damdamin o emosyon. Ngayon ay tutulungan ka ng aralin ito upang maisakilos ang iyong mga kakayahan at maipamalas ang mga ito. Kabilang dito ang pagkanta, pagsayaw, pagtula, pagkukwento, paglalaro ng sports at iba pa. Handa ka na ba? Magaling! Bago mo isagawa ang pagpamalas ng iyong mga kakayahan, balikan mo muna kung ano-ano ang mga ito. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang una, lagyan ng check ang bilang kung taglay mo at ginagawa ang nakasaad sa bawat bilang, lagyan ng X naman kung hindi. Una, marunong akong umawit at ipinaririnig ko ang aking boses. Kung ito ay yung taglay, lagyan mo ito ng check. Kung hindi mo naman ito taglay, lagyan mo ito ng X. Pangalawa, mahusay akong sumayaw. Kung ito ay iyong taglay, lagyan mo ng check. Kung ito ay hindi mo taglay, lagyan mo ng X. Pangatlo, marunong ako sa larong sports tulad ng basketball. Kung taglay mo ito, lagyan mo ng check. Kung hindi naman, lagyan mo ito ng X. Pang-apat, kaya kong ikwento ang istoryang narinig. Kung ito ay taglay mo, lagyan mo ng check. Kung hindi naman, lagyan mo ng X. Panlima, mahusay akong tumula na may kasamang kilos o aksyon. Kung ito ay taglay mo, lagyan ng check. Kung hindi naman, lagyan mo ito ng X. Nasagutan mo ba ng maayos? Magaling! Maliban sa mga nabanggit sa unang gawain, mayroon ka pa bang ibang kakayahan? Ano-ino ang mga ito? Maaari mo ba itong banggitin? Maaari mo ba itong isagawa? Magaling! Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, pumili ng tatlong kakayahan iyong taglay, isulat ito sa iyong sagutang papel o sa module natin. Sa tapat nito, lagyan ng bilang na una ang pinakagusto mo, pangalawa kung ito ay pangalawang gusto mo, at ang bilang na tatlo kung ito ay pangatlong gusto mo. Sa ating chart, kakayahan ko pagkasunod-sunod ayon sa gusto ko. Halimbawa, ang gusto mo ay sumayaw. Pangalawa, gusto mong kumanta. Pangatlo, gusto mong gumuhit. Ngayon, pag sunod-sunod natin, ayon sa gusto mo. Ang una mo talagang gusto ay gumuhit. Sumunod mo ay sumayaw. Ang pangatlo mo ay kumanta. Yan ay ang ating pagkasunod-sunod ayon sa iyong kakayahan o gusto. Sa ating pagkakatuto bilang tatlo mga bata, kilalanin ang mga larawan na nagpapakita ng tamang pagkikilos
ng angking kakayahan. Lagyan ng check kung oo at X naman kung hindi. Una, ikaw ay nagsasanay umawit. Check or X? Tama, check. Pangalawa, ikaw ay nagsasanay sumayaw. Check or X? Tama, ito ay nagpapakita ng tamang pagkilos sa ating angking kakayahan. Pangatlo, nakikipag-away habang naglalaro. Ito ba ay nagpapakita ng tamang pagkilos sa angking kakayahan? Check or X? Tama, X. Pang-apat, nag-aaral magluto. Check or X? Mahusay. At ang panghuli natin, batang ayaw magsanay ng sapagguhit. Ito ba ay nagpapakita ng tamang pagkilos ng angking kakayahan? Tama, X. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Nakita mo sa mga larawan na may mga batang hindi ginagawa ang kanilang kakayahan. Taglay man nila ang talento, hindi sila kumikilos upang maipakita ang mga ito. Hindi ka dapat tumulad sa kanila. Sikapin mong magamit ang iyong talento sa mabuting bagay at pamamaraan. Ipakita ito sa tamang panahon at pagkakataon. Sa bawat pagsasakilos nito, unti-unting mahuhubog ang iyong kakayahan. Sa pagkakataong ito, matutunan mo kung saan nagmula ang iyong kakayahan. Tingnan nga natin kung alin o saan ang pinagmulan ng ating kakayahan. Maaari ito ay ang pinagmulan ng ating kakayahan. Ito ay regalo sa atin ng Diyos. Tama mga bata, ang ating mga kakayahan ay regalo sa atin ng ating Diyos. Pangalawa, ito ay minana natin sa ating mga magulang. Kung si nanay o si tatay ay magaling umawit, maaaring mamana mo ang kakayahan nila. Kung sila ay mahilig o magaling sumayaw, maaari mo ding manahin ang hilig o husay sa pagsayaw. Pangalawa, nakikita sa paligid. Marami kang mga nakikita sa paligid at nagaya mo yung kanilang kakayahan at napapaunlad mo din ang iyong kakayahan. At nagustuhang gayahin. Katulad ng manunood ka sa TV, yung mga idolo mong artista, nagustuhan mo kanilang pag-awit, nagustuhan mo kanilang pagsayaw, nagustuhan mo yung ate, ginagaya mo ito hanggang sa napaunlad mo ang iyong kakayahan. Nakasanayang gawin. O ito ay mga kanasakanayang gawin natin. Sa paggising natin sa umaga, may oras tayong magsayaw, mag-practice ng ating o magsanay ng kumanta, magsanay sa piano, magsanay sa mga iba't ibang instrumento. Ito ay nakasanayan nating gawin upang mapaunlad ang ating kakayahan. Gawaing nagpapasaya. Ito ay mga gawaing nagpapasaya sa atin. Kaya ilan ito sa mga pinagmulan ng ating kakayahan. Kung meron tayong makakayahan, nagbibigay tayo ng saya sa ating magulang, sa ating mga lolo't lola, sa ating ninang at ninong, at sa ating pamilya. Sa ating gawain sa pagkatuto bilang 4, gumupit ng larawan naman nagpapakita ng iyong kakayahan. Maaari din itong iguhit. Ilagay ito sa loob ng bituin, katulad ng nasa ibaba. Ito ay magaling ka bang mag-basketball? Ilagay mo, gumupit ka o gumuhit ka ng larawan. Ikaw ba ay mahilig kumanta?
Maaari mo itong gupitin o iguhit sa loob ng bituin. Ikaw ba ay mahilig gumuhit? Yan ba ang kakayahan mo? Maaari mo itong gupitin o gumuhit sa loob ng bituin. Kakayahan mo ba ang sumayaw? Maaaring gumupit ng larawan ng batang sumasayaw o gumuhit ng batang sumasayaw sa loob ng bituin. Kaya mo ba itong gawin? Magaling! Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 5, sa tulong ng iyong magulang o guardian, lagyan ng sagot ang gawaing nakasaad sa ibaba. Ito yung sa unang hanay natin, kakayahang na isa sa kilos mo. Sa pangalawang hanay, gawain ko na nagpapaunlad nito. Halimbawa, sa pagsayaw, paano mo ito napaunlad? Maaring sa panonood mo sa mga taong sumasayaw, sa TV, o sa mga kapitbahay mo na nagpa-practice o nasasanay na sumayaw, ginaya mo sila. O ano pa ang iyong kakayahan at kanino at ano ang gawain upang mapaunlad mo pa ang iyong kakayahan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 6, sa iyong sagutang papel o sa ating module, isulat ang tama kung nagpapakita ng wastong nagpapahalaga sa kakayanan at mali naman kung hindi. Una, ipagmamalaki ko ang aking kakayahan. Tama o mali? Magaling, tama. Pangalawa, ikahiya ko ang aking kakayahan. Tama o mali? Mahusay, mali. Huwag natin ikahiya. Pangatlo, paunlarin ko ang aking kakayahan. Tama o mali? Magaling, tama. Pang-apat, ibahagi ko ang aking kakayahan. Tama o mali? Mahusay, tama. Pang-5, takot akong ipakita ang aking kakayahan. Tama o mali? Tama, ang sagot ay mali. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong kakayahan. Mga bata, tandaan natin na bawat batang katulad mo ay may kakayahan. Dapat mo itong paunlarin at paghusayan. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 7, iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag ay tama. Pagsasakilos ng kakayahan, malungkot na mukha naman kung hindi. Una, si Mimi ay magaling umawit kaya magiyo siyang ipinarinig ito sa mga tao. Masayang mukha o malungkot? Tama, masayang mukha. Pangalawa, magaling gumuhit si Nico pero ayaw niyang ipakita ang kanyang mga gawa sa mga magulang at mga kapatid. Masayang mukha o hindi? Malungkot na mukha. Pangatlo, paglilinis ang hilig gawin ni Sarah. Tuwing araw ng Sabado ay tumutulong siya sa paglilinis ng kanilang bahay. Masayang mukha o malungkot? Mahusay, masayang mukha. Nakuha mo ba ang tamang sagot, mga bata? Magaling. Mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating aralin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao na may paksang pagsasakilos ng sariling kakayahan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye!